Mix it up, pair it up. Alright, Ma'am Sat. Pakinggan naman natin si Secretary Llamas. May sinasabi siya dito, Ma'am Sat. Pakinggan natin. Kalalabas lang to in few minutes. Few minutes ago. Okay, pasok. Para sa akin, political. Sapa. Kaya former Secretary Ronald Llamas, Ronald isang Llamas, patikang pasok. political heckler. Para sa akin, political analyst. Nagkukunuri lang tong heckler for nag-aanalisa po ito. Secretary, magandang umaga po sa inyo. Good morning! Good morning. Magandang umaga, Alvin. Long time no see. Oo nga, pala, ikaw naman, lagi kitang nakikita kahit saan, Facebook, kung saan ako napupunta, nandun ka. Always present ang Ronald Llamas. Linawin natin, Alvin, hindi ako online seller, ha? Katulad dito dyan. Anyway, anong basa mo? Patapos na nga ba ang gulo? O antayin natin, babalik ulit siya? Manggugulo na naman ulit, nagpapahinga lang. Well, sabi nga nung kainuman ng lolo ko, kainuman ng lolo ko si Winston Churchill. Alala mo yung sinabi niya? Oh. This is not yet the end. Eva This is Ponsalan. not even the beginning of the end. But Elegant this del is Carmen. rather the end of the beginning. So, kumpato, marami pa tong kabanata. Yun lang. Halimbawa, today lang magkabakbakan yan. Yung pre-trial meeting, today. Today ba yun o bukas? Ngayon. So yan, Good. mahalaga Ngayon. yan, no? Mahalaga yan dahil isa-set niyan yung mga pag-stipulate ng mga facts, yung sequence ng evidence, no? Yung mga schedules ng impeachment. So yan, mahalaga yan going into the impeachment trial. So yan yung isang major battle sa Senado, no? Ikalawa, sa simula ng impeachment ng trial, no? Sa Senado sa July 6. So bakbakan din yan, yung simula na yan. Tapos after 2 or 3 months, yung mismong conviction. Pero in between, pagtatalunan dyan yung ebidensya. Ano kailangan aprubahan nung majority sa Senado yung mga evidence na lalabas. Halimbawa, bubuksan ba or isususpend ba yung bank secrecy laws para sa mga bank accounts ni Vice President Sara Duterte? Bakbakan yan. Kailangan mo dyan aprubahan ng mayorya. No? So, marami pang tunggalian na mangyayari dito sa Senado. Nakakatawa nga, Alvin, dahil dito sa special session kahapon, kung di mo alam, no? Ito ay special session na katulad ng special session ng 2020. Yung huling special session sa speakership crisis sa House. Ang issue ron ay kung sino yung magiging speaker. Dahil nagkapit-tukurin si Alan Peter sa speakership dun sa term extension. Kaya naglunsad ng special session yung presidente. Ngayon, after nun, ito naman kahapon. So, dalawang special session na inalay lamang para kay Alan Peter. No? Talagang parang naulit ang kasaysayan. Pero hindi pa tapos, ano? Ewan ko kung anong basa mo, magganon-ganon na lang ba, tatahimik na si former Senate President Alan Peter Cayetano o magantay kayo, may return of the comeback? Sigurado. No? Tama yung sabi mo, return of the comeback yan. Lalo na, yung siya at saka yung mga kasama niya, gagantiyan. At malinaw naman yung posisyon nila sa impeachment. Tama. No? So lahat ay gagawin nila para labanan yung conviction ni Vice President Sara. May magtutuot. At syempre, medyo lamang sila dahil ang kailangan nila hindi yung majority. Katulad nung nangyaring bakbakan nitong nakaraang 37 days sa Senado. Ang kailangan lang nila ay yung 1/3. No, yun lang ang kailangan nila. Kailangan lang nila mapigilan yung 16 votes para makonvict si Sara. Kaya may kaunti silang lamang diyan sa labanan na yan. Although, syempre, depende sa ebidensya, ay malaki yung pagiging pressure dun sa minority
no? Malaki magiging pressure sa kanila para hindi i-convict si Vice President Sara. Depende yan sa ebidensya, Agree. depende yan sa pressure ng mga mamamayan. Kunwari, kitang-kita na. Lumabas doon sa mga bank records, putragis, pumasok nga yung bilyong-bilyong piso. Milyon-milyon, bilyon-bilyon sa bank accounts. Tapos magbubulag-bulagan itong mga senador na mga kaalyado nila. Ay, Diyos ko po. O, di ba? Senator dyan sila, di ba? Dapat impartial, pero ano gagawin na, iko-convict nila. Taong bayan ng bahala sila. Kaya pag nakita ng ebidensya, napatunayan, totoo, ito yung mga pumasok sa account ni Sara Duterte. Tapos magbubulag-bulagan to mga senador to. Yun ang magiging problema nila. Pag nakita nila yung ebidensya, depende yan sa carrot and stick ng executive. Although walang aamin. Walang aamin na yung executive ay makikialam dito sa proseso na ito. Pero Alvin, alam naman natin na may role ang executive. Of course, of course. Pero sa palagay mo, Secretary, achievable pa rin, hindi imposible na with the current situation, hindi imposible na makakuha ng 16 kung talagang hindi mababago yun. Kasi yun ang nakalagay sa konstitusyon, no po. Kahit medyo impossible to do, hindi siya imposible. Kayang gawin, kayang i-achieve ang 16. Mang Inasal Pork Barbecue. Dapat with rice. Soaked sa smoky sweet. Sa mga bagong pasok, Mapsat, shoutout sa 1,000 plus live viewers. Like and subscribe tayo, Mapsat. Like and subscribe po tayo. Oy, nawala yung sounds. Posible, kayang gawin, kayang i-achieve ang 16. Yes, kahit kung titingnan natin ngayon, medyo uphill. Dahil kailangan mo ng 16. Sa ngayon nga, yung majority ay ilan? 13 lang. Di ba? So, yung 13 ba ay solid yan? Solid ba yan sa usapin ng impeachment o conviction ni Vice President Sara? Hindi ka nakakasigurado. Tapos, kailangan mo ba siyang dagdagan ng at least 3? So, hindi imposible, pero uphill yung labanan para makuha yung 2/3. No? Pero inuulit ko, depende yan doon sa ebidensya na lalabas. Kung titingnan natin yung ebidensya na initially lumabas doon sa Justice Committee sa Congress, medyo very compelling yung evidence na yan na lalabas sa Senado. Lalong-lalo na yung mga bank accounts ni Vice President Sara at kung saan ito nanggaling. No? At ikalawa, yung carrot and stick. No, yung carrot and stick galing sa mamamayan na makakakita ng ebidensya na lalabas at galing sa Malacanang, sa executive. Apo. No? Ibig sabihin, Sek, kung masyado namang halata at malakas naman ang ebidensya, hindi na uubra ang pagiging loyalista mo. Kasi nakakahiya naman sa taong bayan na i-acquit mo kung malakas naman at kitang-kita yung ebidensya. Eksakto, Alvin. Eksakto. No? Kung very compelling yung evidence, no, halimbawa, bilyon-bilyon yung nandun sa kanyang bank account. Kumpara dun sa nakalagay sa kanyang SALN, paano nangyari yun? Tapos kung may papakita, kanino ba nanggaling yung mga pera na yan Pag na napatunayan, binigay sa Drug lords. Vice President at makikita yung resibo sa kanyang bank account. Halimbawa, kung totoo yung sinasabi ni Senator Trillanes na nanggaling yan sa mga drug lords, pogo lords at iba't ibang lords, drug lords. may hirapan. Diyos Kahit ko. yung minority, not to convict. Bakit nga Mahirapan sa talaga. ebidensya? Baka nga lumabas kung ayaw nila i-convict, sila mismo ay involved sa ganyang klaseng mga anomalya. Ayun lang. No? Na alam Yun naman lang. natin, maraming mga senador, halos kalahati, talagang involved sa mga anomalya. Ngayon, dito sa kaso ni Senador Chis Escudero, ang basa mo ba, sa palagay mo ba, ito ay kapalit ng kanyang pagbaliktad o ikaw na yung mag-preside dyan? Remember, may issue din siya sa pagiging presiding officer niyan no Senate President siya. Di ba sa kanya naging controversial yung forthwith? Sa kanya yun, di ba? Panahon niya. Yes. Sa isang banda, parang ang pangit sa optics. Oh. Dahil siya yung na-identify na pumatay ng impeachment a year ago. The first time, Diba? yeah. Pangit ng optics, tapos siya ngayon yung presiding officer. Oh. Pero on the other hand, pwedeng ito yung kanyang rehabilitation. Okay. Dahil re-electionist siya. Oh! No? Re-electionist siya sa 2028. Ito posible yung kanyang rehabilitation dahil bagsak na bagsak siya. Tama. Dahil sa mga nangyari
doon sa impeachment, si Mr. Fortwith, kaso niya sa COMELEC, na nakasalang pa rin, kaso niya sa ombudsman, na posibleng maisalang sa Sandigan Bayan. So, ito yung pagiging rehabilitation niya. Kaya dapat niyang pag-igihin yung pagiging presiding officer. Yun naman yung isang banda. Doon siya titignan doon siya hahatulan Ano yung kanyang conduct as presiding officer? So, kompromiso ito. Compromise na ito. Sige, pupunta ako sa side mo. Kasi ang unang hiningi, di umano, ay Senate presidency. Hindi naman pwedeng siya ang Senate President. So ito na lang, presiding officer ng impeachment court. Yun na lang yung kapalit, Secretary. Yes. Kung nakatira ka sa kuweba, sasabihin mo, ay walang compromise. Hindi nangyari yung compromise na yun. Kaya tayo naman kasi, Alvin, nakatira tayo labas ng kuweba So, natin na may mga compromises, di ba? Opo. Hindi natin alam yung detalye, pero tayong indication kung ano yung mga naging palitan, no, para siya ay tumalon. Kasi pwede naman si Pangilinan, abogado rin naman yun. Kung tutusin, di ba, si Pangilinan nandun naman sa kampo na nila talaga. Pwede naman siyang piliin na mag-preside, hindi ho ba? Tama, at wala naman siyang kaso. Wala naman siyang kaso. Maganda siya sa optics. Oh. So, malamang kasama yan sa mga naging compromises. Opo. But what do you think? Saan dadalhin ni Senator Chis Escudero ang pagpipreside nitong impeachment trial? Well, dapat dalhin niya ito where the evidence will logically lead. No? Kailangan aprubahan niya as presiding officer yung mga ebidensya. Huwag harangan. Tama. Di ba? Doon siya titignan ng buong bansa. Yung handling ng ebidensya. Handling ng ebidensya. Yun yung primarily na magiging measurement para sa kanyang rehabilitation. Okay. May mag-hi sa'yo bago tayo magbabay kasi alas 7 na Hello, good morning. Magandang umaga po. Mainit ang ulo, mainit ang ulo. Maarangkeda na. Magandang umaga po. Ay, Alvin, natikman ko na yung pandesal, Patagal na yun. Ang luma na mag-move on na kayong dalawa. Tama na yung pandesal, May palaman pang keso. Yung, yung kape, 3-in-1. Hindi reklamo yun. Sek, thank you. Maraming salamat. Ang tawag partner dito kay Llamas, kasi ano na siya, Mr. Everywhere. Why? He's everywhere. Thank you, Sek. Mabuhay ka sa ulitin. Salamat. Thank you. Galingan mo pa. Thank you. Maraming salamat. Salamat, Secretary Llamas. Ay, grabe. Pressured ngayon, mga kabsat, ang mga senador. No? Lalo na si Chis. Kapag hindi niya ginawa yung trabaho niya, re-electionist siya. Kaya, nako, kabado siya. Kailangan gawin niya yung trabaho niya ng maayos, kabsat. Alright. Last topic muna tayo bago tayo mag-lunch break. Mag-last topic tayo. Countdown muna tayo in 30 seconds, kabsat. Here we go.